Sayang ang yaman mo. Ligaya, walang silbi ang pera mo kung wala kang hininga sa ilalim. Bulong ng aking asawa. Sa aking tainga, bago niya mariing itinulak ang aking likod. Ang sumunod na alam ko ay nahuhulog ako. Sumalubong sa akin ang karagatan. Malamig at madilim. Nilamon ako ng buo. Puno ng tubig alat ang aking bibig. Habang nagpupumilit akong lumutang. Humihingal. Nasusunog ang aking mga baga. Nang tuluyan akong makalabas. Papalayo na ang yate. Ang ingay ng makina nito ay lumalakas sa bawat segundo. Nakita ko sila sa deck. Ang aking asawang si Rodel at ang kanyang inang si Aling Nena. Pinapanood akong nagpupumilit sa tubig. Ang tawa ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa mga alon, matinis at masaya. Para bang ito ang pinakamagandang aliw na naranasan niya sa loob ng maraming taon. Ako si Ligaya. Ako ay 32 taong gulang. At ngayon ko lang napagtanto na tinangka akong patayin ng aking asawa. Napakalamig ng tubig. Hinihila ako ng aking mga damit mabigat at walang awa. Bawat padyak ko sa tubig ay tila sumisipa sa semento. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Dapat ay nasa bakasyon kami. Isang nakaka-relax na biyahe. Upang ipagdiwang ang aming 3 anibersaryo ng kasal. Iminungkahi ni Rodel na isama namin ang kanyang ina. Sabi niya, ay nalulungkot daw ito mula nang yumao ang kanyang ama. Ayoko siyang nandoon, ngunit sumang-ayon ako. Dahil akala ko ay magpapasaya ito sa kanya. Marami akong inakala tungkol kay Rodel na nagkamali. Palayo ng palayo ang yate sa malayo. Hindi na sila babalik. Iyon ay malinaw. Sumasakit ang aking mga braso. Habang nagpapalutang-lutang ako sa tubig, sinusubukang manatili. Sinusubukang mag-isip. Ang baybayin ng Batangas ay nasa likod ko. Ngunit hindi ko ito makita. Walang hangganang karagatan sa lahat ng direksyon. Ang takot ay sumakal sa aking lalamunan. Nagbabanta na hilahin ako pababa nang mas mabilis kaysa sa magagawa ng tubig. Ako ay isang biotechnology entrepreneur. Binuo ko ang aking kumpanya mula sa wala. Ginawa itong isang imperyo na nagkakahalaga ng 2.5 bilyong piso. Hinarap ko ang mga hostile takeover, patent war, at mga investor na nag-iisip na ang isang babae ay hindi makapagpapatakbo ng isang pharmaceutical company. Hinarap ko ang mga boardroom na puno ng mga lalaki na gustong makita akong mabigo. Ngunit wala sa mga iyon ang nakahanda sa akin para sa sandaling ito. Mag-isa sa karagatan. Pinabayaan ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat. Kami ni Rodel ay nagkakilala 5 taon na, ang nakakaraan sa isang medical conference sa Maynila. Siya ay charming, maalaga, nagtatrabaho bilang consultant para sa mga healthcare startup. Sinabi niya ang lahat ng tamang bagay. Pinatawa niya ako, nang ang stress sa pagpapatakbo ng aking kumpanya ay tila labis. Mukha siyang iba sa mga oportunista na karaniwang pumapaligid sa mga matagumpay na kababaihan na naghahanap ng madaling paraan. Nagkamali ako tungkol doon. Ang kanyang inang si Aling Nena ay hindi kailanman nagkagusto sa akin. Mula sa sandaling nagkakilala kami, nilinaw niya na hindi ako sapat para sa kanyang mahalagang anak. Lumaki siyang mayaman, nagpakasal sa mas maraming kayamanan, at naniniwala na ang pera ay isang bagay na minana, hindi kinikita. Ang katotohanan na binuo ko ang aking yaman sa pamamagitan ng aktwal na trabaho ay nakasakit sa kanya sa isang pangunahing antas. Tinawag niya akong bagong yaman. Para bang ito ay isang sakit. Sinabi niya kay Rodel na nagpapakasal ito sa mas mababa sa kanyang sarili. Ngunit pinakasalan niya pa rin ako. At akala ko ay may ibig sabihin iyon. Akala ko ay nagwagi ang pag-ibig. Mas malamig na ngayon ang tubig. Namamanhid na ang aking mga daliri. Pinilit ko ang aking sarili na patuloy na gumalaw upang manatiling nakalutang. Sa isang lugar sa likod ng aking isip, may isang boses na sumisigaw na mamamatay ako rito. Ngunit ang isa pang boses, ang bumuo ng 1 bilyong pisong kumpanya, sa kabila ng lahat ng balakid, ay tumangging tanggapin iyon. Naisip ko ang mga nakaraang buwan. Naghahanap ng mga senyales na hindi ko napansin.
Iba si Rodel kamakailan. Mas malayo. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa aking negosyo, tungkol sa istruktura ng aking mga pag-aari, tungkol sa kung ano ang mangyayari sa lahat, kung may mangyari sa akin. Naisip ko na nag-aalala siya tungkol sa kinabukasan, tungkol sa pagprotekta sa aming binuo. Ngayon naintindihan ko na pinaplano niya ito. Pinaplano kung paano kukunin ang lahat mula sa akin. Kasama rin si Aling Nena sa plano. Iyon ay naging malinaw nang ipaalala ko ang umaga sa aking isip. Pinilit niya akong umakyat sa deck upang makita ang mga dolphins. Naghintay doon si Rodel, hindi mabasa ang kanyang mukha. Nang tumayo ako sa railing, nakatingin sa tubig, naramdaman ko ang kanyang presensya sa likod ko. At pagkatapos ay ang mga salitang iyon sa aking tainga. Napakalamig at kaswal. Para bang nagkokomento siya sa panahon sa halip na tapusin ang aking buhay. Isang alon ang humampas sa aking ulo at lumamon ako ng mas maraming tubig alat. Nasunog ang aking lalamunan. Parang tingga ang aking mga binti. Hindi na ako makapanatili ng matagal. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ito. Isang bangkang pangisda sa malayo. Siguro kalahating milya ang layo. Iyon lang ang aking pagkakataon. Nagsimula akong lumangoy. Ang bawat paglangoy ay tila imposible. Ngunit patuloy ako. Lumaki ang bangkang pangisda. Nakita ko ang mga tao sa deck. Sinubukan kong sumigaw, ngunit nawala ang aking boses. Nilamon ng karagatan at pagod. Winagayway ko ang aking mga braso, nagbabara. Desperado na makita. May itinuro sa aking direksyon. Nagbago ng direksyon ang bangka, patungo sa akin. Ang ginhawa ay bumalot sa aking katawan. Nagbigay sa akin ng sapat na lakas upang manatili akong nakalutang. Paparating na sila. Mabubuhay ako rito nang lumapit ang bangkang pangisda sa akin. At ang malalakas na kamay ay bumaba upang hilahin ako mula sa tubig. Ginawa ko ang aking sarili ng isang pangako. Akala ni Rodel at Aling Nena ay nanalo sila. Akala nila ay patay na ako. Akala nila ay makukuha nila ang lahat ng pinaghirapan ko. Wala silang ideya kung ano ang darating sa kanila. Hindi lang ako mabubuhay, sisirain ko silang dalawa. Ang mga mangingisda na nagligtas sa akin ay mag-ama mula sa Mindoro, na pumalaot upang mangisda magdamag. Binalot nila ako ng kumot, ngunit hindi mapigilan ang panginginig ng buong katawan ko. Isinuka ko ang tubig alat, kasabay ng mga luhang hindi ko alam kung dahil sa takot o sa sakit ng pagtataksil. Laking probinsya ako, sanay lumangoy sa malalakas na alon, pero muntik na akong sumuko. Nang tanungin nila kung kailangan ko ng ospital, umiling ako habang nagpupunas ng muka, unti-unting napalitan ng galit ang iyak ko. Ang kailangan ko ay isang telepono at isang paraan pabalik sa baybayin na hindi kasama ang anumang opisyal na ulat. Ang ama, na ang pangalan ay Mang Tonyo, ay tumingin sa akin nang may pag-unawa sa kanyang mga mata. Nakita na niya ang sapat sa kanyang 60 taon upang makilala kung sino ang ayaw ng mga tanong. May tinatakbuhan ka ba? Tanong niya ng tahimik, habang ang kanyang anak ay nagmamaneho ng bangka pabalik sa baybayin. Tinatakbuhan ko. Patungo sa isang bagay. Tama ko. Paghihiganti. Tumango siya, na para bang may saysay iyon. Siguro nga, pinahiram ako ng kanyang anak ng kanyang cellphone. At tumawag ako ng 3. Ang una ay sa aking head of security. Isang dating pulis na si Ginang Liza, nakasama ng aking kumpanya mula pa sa simula. Ang pangalawa ay sa aking abogado. Isang matalas na abogadong si Attorney Ricardo, na dalubhasa sa uri ng legal na labanan na aking sasabakin. Ang pangatlo ay sa aking pinakamalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo, isang napakatalinong chemist na si Elena, na tumulong sa akin na buuin ang aming pharmaceutical empire at gagawin ang lahat upang tulungan ako ngayon. Sinabi ko sa kanila ang ginawa ni Rodel at Aling Nena. Sinabi ko sa kanila na kailangan kong makauwi nang walang nakakaalam na buhay ako. At sinabi ko sa kanila na maghanda para sa digmaan nang makarating ang bangkang pangisda sa isang pribadong pantalan na pag-aari ni Elena. Naghihintay na siya na may tuyong damit. Isang bagong prepaid phone
at isang kotse na may tinted windows. Niyakap niya ako nang napakalakas na akala ko ay mabibiyak ang aking mga tadyang. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Akala ko patay ka na. Bulong niya. Nang tawagan ni Rodel ang Coast Guard, iniulat na nahulog ka sa dagat at nalunod. Akala ko nawala ka na. Tinawagan niya ang Coast Guard. Matapang iyon. Bobo. Ngunit, matapang. 2 oras na ang nakakaraan. Sabi niya ay kumukuha ka ng litrato. Napasandal ng sobra sa railing. Nahulog bago niya mahawakan. Naghahanap ngayon ng Coast Guard sa lugar. Mapait ang boses ni Elena. Umiyak pa siya sa telepono. Napakakumbinsing pagganap. May naramdaman akong malamig na bumaba sa aking dibdib. Naglalaro na si Rodel bilang nagdadalamhating balo, na nangangahulugang mabilis siyang kumilos upang masiguro ang aking mga ari-arian bago pa man may magtanong. Sa ilalim ng aming prenuptial agreement, na pinilit kong ipatupad sa kabila ng kanyang mga protesta, hindi siya direktang magmamana. Ngunit kung ako ay mamamatay, ang aking mga shares sa kumpanya ay mapipigilan sa probate. At bilang aking balo, magkakaroon siya ng malaking impluensya sa interim management. Sapat upang magwaldas. Sapat upang sirain ang aking binuo. Sapat upang magpayaman sa sarili niya at sa kanyang ina bago pa man may makahuli. Ngunit narito ang hindi alam ni Rodel. Na-update ko ang aking mga dokumento sa ari-arian. 6 na buwan na ang nakakaraan. Isang kumpol ng hinala tungkol sa kanyang biglaang interes sa aking pananalapi ang nagtulak sa akin na gumawa ng mga pag-iingat. Ngayon, kung ako ay mamamatay, lahat ng bagay ay ipiit sa isang mahigpit na corporate trust fund na kontrolado ni Ginang Liza at Attorney Ricardo, na may kasamang si Elena bilang backup executor. Hindi makakakita si Rodel ng isang kasing. Malalim siyang iimbestigahan bago makatanggap ng anuman. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa mga pagbabago dahil umaasa pa rin ako na nagkamali ako tungkol sa kanya. Hindi ako nagkamali, hindi ko lang napagtanto kung gaano kalayo ang kanyang kayang gawin. Si Elena ang nagmaneho sa akin sa isang ligtas na bahay na inilaan niya para sa mga ganitong uri ng emergency. Bawat matagumpay na negosyante sa isang mapanganib na industriya ay may mga contingency plan para sa corporate espionage, hostile takeover, at personal na banta. Hindi ko lang naisip na magtatago ako sa sarili kong asawa. Sa loob ng safe house, naghihintay si Ginang Liza, kasama si Attorney Ricardo. Nagsimula na silang magtipon ng aming mga kailangan. Ipinakita ng security footage mula sa GPS tracker ng yate ang eksaktong ruta nito. Pinatay ni Rodel ang mga kamera ng yate bago kami umalis sa marina. Isa pang nakakapanakit na ebidensya. Ipinakita ng mga talaan ng telepono ang mga tawag sa pagitan ni Rodel at Aling Nena sa nakalipas na 3 buwan na tumugma ng perpekto sa timeline ng kanyang mga tanong tungkol sa aking ari-arian. Ngunit ang tunay na ginto ay nasa financial records na nakuha ni Ginang Liza. Ang aking security chief ay may access sa lahat. Bahagi ng kanyang trabaho na protektahan ako mula sa pagnanakaw ng korporasyon. Ang kanyang natuklasan ay nagpatindig ng balahibo sa aking katawan. Magnanakaw si Rodel sa akin ng mahigit 1 taon. Maliit na halaga sa simula. Maingat na itinago sa pamamagitan ng isang web ng mga shell company. Ngunit bumilis ang pagnanakaw sa mga nakaraang buwan. Kinuha niya ang halos 15 milyong piso mula sa iba't ibang account. Laging nananatiling mas mababa sa threshold na magti-trigger ng automatikong audit. Matagal na niyang pinaplano ito. Malungkot na sabi ni Attorney Ricardo. Ikinakalat ang mga printout sa mesa. Ang mga dummy corporations na ito ay may mga tagong account sa Hong Kong at mga real estate sa BGC. Ngunit sinubaybayan ko sila pabalik sa mga account na kontrolado ni Aling Nena. Tinutulungan niya itong itago ang pera. Gaano pa karami ang plano niyang kunin? Tanong ko. Bagaman alam ko na ang sagot. Lahat, flat na sabi ni Ginang Liza. Nagtatag siya ng isang scheme upang i-liquidate ang iyong mga personal na pag-aari pagkatapos ng iyong kamatayan. Sa tamang peking dokumento at mga koneksyon panlipunan ni Aling Nena,
Sa mundo ng pagbabangko, makakapaglipat siya ng bilyon-bilyong piso bago pa man may makapansin sa nangyayari. Aabuti ng maraming taon ng investigasyon. At sa panahong iyon, hindi na masusubaybayan ang pera. Naupo ako ng mariin sa isa sa mga upuan. Ang buong bigat ng pagtataksil ay tumama sa akin. Hindi ito isang krimen na dulot ng emosyon o isang sandali ng kahinaan. Nililigawan ako ni Rodel. Pinakasalan ako. Nagkunwari siyang mahal ako sa loob ng 5 taon. Lahat para lamang nakawan ako at iwan akong patay sa karagatan. At tinulungan siya ng kanyang ina sa bawat hakbang. Kinurot ni Elena ang aking balikat. Papabayaran natin ito sa kanila. Ano ang gusto mong gawin? Tiningnan ko ang ebidensya na nakakalat sa mesa. Ang GPS data na nagpapakita kung saan ako itinulak ni Rodel sa dagat. Ang mga financial records na nagpapatunay ng pagnanakaw. Ang mga call logs na nagpapakita ng sabuatan. Nasa akin ang lahat ng kailangan ko upang ipadala silang dalawa sa bilangguan sa loob ng mga dekada. Ngunit ang bilangguan ay masyadong malinis, masyadong simple. Gusto kong maramdaman nila ang naramdaman ko sa karagatan. Walang magawa at takot. Pinapanood ang lahat ng pinahahalagahan nila na nawawala habang wala silang magawa upang pigilan ito. Gusto kong umuwi. Tahimik kong sabi. Gusto kong nandoon pagpasok ni Rodel sa pinto. Ang bahay ko ay nasa 3,000 metro kwadrado sa Alabang. Isang modernong obra maestra ng salamin at bakal na tanaw ang bay. Ako mismo ang nagdisenyo nito. Bawat detalye perpekto. Bawat silid ay patunay ng aking mga nagawa. Nagustuhan ito ni Rodel nang lumipat kami pagkatapos ng kasal. Nagustuhan niya ang maraming bagay tungkol sa aking tagumpay noon. Ang bahay, ang mga kotse, ang pribadong jet, ang social status. Ang hindi niya kailanman minahal ay ang trabaho na kinailangan upang buuin ang mga bagay na iyon o ang babaeng gumawa ng pagtatayo. Hinatid ako ni Ginang Liza sa pribadong gate pagkatapos ng dilim. Nagliliwanag ang bahay. Sa mga bintana, nakita ko ang galaw sa loob. Umuwi na sina Rodel at Aling Nena. Malamang nagdiriwang. Malamang ginagastos na ang pera ko sa kanilang isipan. Pinaplano ang kanilang mayaman na kinabukasan. Ang pag-iisip ay nagpasimula sa akin ng ngiti, malamig at matalas. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Ginang Liza habang nagpapark sa anino malapit sa guest house. Maaari nating hawakan ito sa pamamagitan ng legal na channel. Mas malinis na paraan. Walang magiging malinis sa gagawin natin. Sabi ko sa kanya. Ngunit magiging masusi ito. Ginugol namin ang hapon sa pagpaplano ng bawat detalye. Nag-file si Attorney Ricardo ng mga ex parte motion sa korte at agad nakipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council upang i-freeze ang lahat ng bank account na nauugnay kay Rodel at Aling Nena kasama ang mga shell company. Sa umaga, hindi na sila makaka-access ng kahit isang piso. Nagsulat din siya ng mga criminal complaint at nagbigay ng mga kopya sa city prosecutor, sa Financial Crimes Unit ng NBI, at sa Securities and Exchange Commission. Magsisimula agad ang investigasyon. Kahit bago pa man malaman ni Rodel, nabuhay ako. Ginamit ni Elena ang kanyang mga koneksyon sa kumpanya upang ilak si Rodel sa bawat sistema, bawat database, bawat piraso ng impormasyon na maaari niyang subukang i-access o sirain. Ang kanyang mga credentials ng empleyado ay binawi. Ang kanyang email account ay sinuspinde. Ang kanyang keycard ay deactivated. Kung susubukan niyang pumasok sa aming mga opisina, papaalisin siya ng security. Binigyan din niya ng alerto ang Board of Directors tungkol sa pagnanakaw at bumoto silang nagkakaisa upang i-prosecute sa buong lawak ng batas. Ngunit iyon ay pawang praktikal na hakbang. Ang plano ko ngayong gabi ay personal. Naglakad ako patungo sa aking sariling pintuan at ginamit ang aking susi. Hindi tumunog ang alarm. Malamang na dinisable ito ni Rodel. Napakakapabayaan niya. Tahimik akong gumalaw sa marmol na foyer. Sumusunod sa tunog ng mga boses patungo sa sala. Ininom nila ang aking alak. Mga bote na nagkakahalaga ng 20,000 peso
mula sa aking wine cellar. Nag-toast sa isa't isa, gamit ang mga kristal na baso, para kay Ligaya. Sabi ni Rodel, itinaas ang baso ng may ngiti, nawais siya ay magpahinga sa kapayapaan at kamangmangan. Tumawa si Aling Nena. Iyon ding matinis na tunog na narinig ko mula sa yate. Hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa mo talaga. Akala ko mawawalan ka ng lakas ng loob sa huling sandali. Mas madali kaysa sa inaasahan ko. Kaswal na sabi ni Rodel. Para bang tinatalakay niya ang isang transaksyon sa negosyo. Sa halip na pagpatay, pinagkakatiwalaan niya ako ng lubusan. Hindi kailanman naghinala ng anuman. Kahit nang tanungin ko tungkol sa kanyang testamento, ngumiti lang siya at sinabing gusto niyang siguruhin na ako ay inalagaan. Umiling siya, natuwa sa aking katangahan. Akala niya talaga mahal ko siya. Ang mga babaeng ganoon ay laging ganoon. Sabi ni Aling Nena, mas lalong bumaba sa aking leather couch. Ginagawa nila ang kanilang mga yaman. Akala nila ay napakatalino nila, ngunit desperado sila sa pagpapatunay mula sa isang lalaki. Kailangan mo lang maglaro ng sapat na tagal. At ngayon ang lahat ng kanyang binuo ay atin na. Well, sa iyo karamihan. Pagwawasto ni Rodel. Ako ang magdadalamhating balo na hindi kayang hawakan ang negosyo ng mag-isa. Ikaw ang papasok bilang interim CEO. Sa pamamagitan ng iyong mga koneksyon sa board, tahimik nating i-liquidate ang lahat sa susunod na 2 taon. At pagkatapos ay handa na tayo sa buhay. Sa panahong may makakaalam kung ano ang nangyari, nakatira na tayo sa Switzerland na may bagong pagkakakilanlan at mas maraming pera kaysa sa maaari nating gastusin sa 10 buhay. Pumasok ako sa silid. Interesting plan. Isang problema lang. Pareho silang nanigas. Ang mga baso ay kalahati na sa kanilang mga labi. Nakatitig sa akin na para bang multo ako. Na dapat ay ako nga. Binitawan ni Rodel ang kanyang baso. Nabiyak ito sa hardwood floor. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo sa makintab na ibabaw. Namutla ng husto ang kanyang mukha. Pagkatapos ay naging berde. Para bang susuka. Gumawa ng tunog si Aling Nena sa pagitan ng paghingal at pagsigaw. Lumipad ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ligaya. Huminga si Rodel. Paano? Buhay ka? Nakita ka naming nalunod? Tinapos ko ng mahinahon. Naglakad pa ako sa silid. Oo. Talagang sinubukan ninyo ng husto na mangyari iyon. Sa kasamaang palad para sa inyo. Napakagaling kong lumangoy. Laking probinsya ako. Sanay sa malalakas na alon, tandaan. Dapat ay nag-research ka pa. Nang husto, bago sinubukang pumatay. Si Aling Nena, ang unang nakahanap ng kanyang boses. Bagaman ito ay lumabas na, nanginginig at manipis. Absurd ito, nahulog ka sa dagat. Tumawag agad si Rodel ng tulong. Kami ay nagdadalamhati. Talagang nagdadalamhati. Tama na. Pinutol ko siya. Alam ko ang lahat. Ang mga dummy corporations nyo. Ang mga nakatagong account sa Hong Kong. At BGC. Ang 15 milyong pisong ninakaw ninyo. Hanggang ngayon, ang plano na i-liquidate ang aking mga ari-arian. Pagkatapos ng aking kamatayan. Ang mga tawag sa telepono sa pagitan ninyong dalawa. Sa nakalipas na 3 buwan, pinagsama-sama ang bawat detalye. Inilabas ko ang aking telepono. At itinaas ito. Mayroon akong patunay ng lahat ng iyan. Mga financial records, ang GPS data mula sa yate, na nagpapakita kung saan ako itinulak ni Rodel sa dagat. Maging ang recording mula kaninang hapon. Nang pinatay mo ang mga kamera ng yate, nag-install si Ginang Liza ng backup system na hindi mo alam. Nagpatid si Rodel paatras. Natumba ang isang end table. Isang mamahaling florera ang natumba at nabasag. Halos hindi niya napansin. Hindi mo. Maari naming ipaliwanag. Ipaliwanag ang tangkang pagpatay? Tanong ko ng kaaya-aya. Ipaliwanag ang pagnanakaw. Sabwatan. Panloloko. Sige po. Sigurado akong matutuwa ang NBI sa inyong mga paliwanag kapag inaresto kayo, na mangyayari sa loob ng humigit kumulang 3 minuto.
Naghihintay sila sa labas para sa aking senyas. Nagbaluktot ang mukha ni Aling Nena. Sa galit, nawala ang takot. Napalitan ng mas pangit na bagay. Akala mo napakatalino mo, hindi ba? Bumalik mula sa mga patay para hulihin kami. Ngunit hindi mo mapapatunayan ang alinman sa mga ito sa korte. Salita mo laban sa salita namin. At sasabihin namin sa lahat na sinadya mo ang lahat ng ito para sa atensyon. Na wala ka sa katinuan. Maaaring gumana iyan. Pinutol ko. Kung hindi ko na-record ang buong pag-uusap ninyo ngayon. Ang bahagi kung saan inamin ni Rodel na itinulak niya ako sa dagat ay lalo ng kapaki-pakinabang. Salamat doon. Nanghina ang mga binti ni Rodel. Naupo siya nang mariin sa sahig. Ang kanyang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Nakatayo lang si Aling Nena. Naninigas. Sa wakas naintindihan na nawala ang lahat sa kanila. Ngumiti ako sa kanilang dalawa. Ang aking asawa ay tinangkang patayin ako. Ang aking biyenan na tumulong sa kanya na planuhin ito. Enjoy the rest of your evening. Sabi ko ng matamis. Ito ang huling isa. Nagugugulin ninyo. Bilang malayang tao. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa pinto at sinenyasan si Ginang Liza. Sa loob ng ilang segundo, dumating ang mga ahente ng NBI sa aking bahay. Kinuha ng NBI si Rodel at Aling Nena. Nang gabing iyon, pinanood ko mula sa pintuan habang sila ay pinusasan at binabasahan ng kanilang mga karapatan. Ang kanilang mga mukha ay namumutla at nabigla. Patuloy na tumitingin si Rodel sa akin na para bang hindi niya maintindihan kung paano ito nangyayari. Sinubukan ni Aling Nena na panatilihin ang kanyang dignidad. Itinaas ang kanyang baba at tumangging tumingin sa sinuman, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Isinakay sila sa magkahiwalay na sasakyan at inalis at pagkatapos ay tahimik na muli ang aking bahay. Nananatili si Ginang Liza, kasama ako ng gabing iyon. Nakaupo kami sa kusina. Umiinom ng kape. 3:00 ng umaga. Wala kaming makatulog. Nananatili pa rin sa aking mga ugat ang adrenaline, pinanginginig ang aking mga kamay at pinapabilis ang aking puso. Paulit-ulit kong inaalala ang sandali na nahulog ako sa karagatan, ang lamig ng tubig, ang katiyakan na mamamatay ako. Pagkatapos ay naaalala ko ang mukha ni Rodel nang makita niya akong buhay. Ang lubos na takot sa kanyang mga mata. At isang bagay na madilim at nasisiyahan ang bumaba sa aking dibdib. Ayos ka lang ba? Tanong ni Ginang Liza. Maingat na pinapanood ako. Hindi ko alam. Inamin ko. Maliban na nasiyahan akong makita silang inaresto. Na gusto kong makita silang magdusa? Umiling siya. Tinangka ka nilang patayin at nakawin ang lahat ng iyong binuo. May karapatan ka sa anumang nararamdaman mo ngayon. Huminto siya. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita, ngunit kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Ito ay simula pa lamang. Ang paglilitis, ang atensyon ng media, ang investigasyon sa bawat aspeto ng iyong buhay. At sa kanila, lalala pa ito bago bumuti. Tama siya. Pagsapit ng umaga, kumalat na ang balita. May nag-leak ng mga detalye sa press. At ang aking tangkang pagpatay ay headline news. Nagring ang telepono bago sumikat ang araw. Bawat pangunahing network ay gustong makipanayam. Nagkampo ang mga reporter sa labas ng aking gate. Ang stock ng aking kumpanya ay bumaba sa simula dahil sa kaguluhan. Pagkatapos ay umakyat, nang malaman ng mga investor, nabuhay ako at ligtas ang kumpanya. Naglabas ng pahayag ang board, na lubos akong sinusuportahan at kinukondena ang mga aksyon ni Rodel. Dumating si Elena kinahapunan, na may dalang tanghalian at moral support. Umupo kami sa aking pag-aaral. Malayo sa mga bintana, kung saan sinusubukang kumuha ng litrato ang mga photographer, gamit ang mga telephoto lens. Nagdala siya ng Thai food mula sa paborito kong restaurant at isang bote ng alak, bagaman wala kaming gaanong gana. Maayos ang kumpanya, tiniyak niya sa akin. Mas mahusay pa nga. Inakala ng aming mga kakumpetensya na mahina kami nang wala ka, at nagsimula silang gumawa ng mga hakbang
upang akitin ang aming mga researcher at nakawin ang aming mga kontrata. Ngayon ay bumabalik sila ng husto. Sinusubukang magkunwari na hindi sila nagduda sa amin. Ngumiti siya ng malungkot. Ang iyong halos kamatayan na karanasan ay talagang nagpalakas ng aming posisyon sa merkado. Walang nagsasabing commitment na parang nakaligtas sa tangkang pagpatay at bumalik na lumalaban. Tumawa ako. Bagaman tunog ito walang laman. Masaya akong ang aking trauma ay maganda para sa negosyo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Lumambot ang ekspresyon ni Elena. Sinasabi ko lang na hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kumpanya. Hawak namin ang lahat. Gumugol ka ng anumang oras na kailangan mo. Ngunit ayoko ng oras. Gusto kong magtrabaho. Upang tumuon sa ibang bagay. Maliban sa katotohanan na sinubukan akong patayin ng aking asawa. Gusto kong maramdaman muli ang normal. Bagaman pinaghihinalaan ko na, ang normal ay isang bagay na hindi ko kailanman ganap na makakamit. Paano ka babalik sa normal na buhay pagkatapos matuklasan na ang taong pinakamamahal mo sa mundo ay pinaplano ang iyong pagpatay? Tumawag si Attorney Ricardo kinagabihan para sa mga update. Mabilis kumilos ang opisina ng piskal. Gusto nilang kasuhan si Rodel at Aling Nena ng tangkang pagpatay, sabuatan para gumawa ng pagpatay, pagnanakaw, wire fraud, at money laundering. Napakarami ng ebidensya. Ang kanilang mga abogado ay nag-aalok na ng plea bargaining. Walang deal, agad kong sabi. Gusto kong harapin nila ang paglilitis para sa lahat ng kanilang ginawa. Ligaya. Pag-isipan mo itong mabuti. Ang isang paglilitis ay nangangahulugang mga buwan ng iyong buhay, nagugugulin sa mga proseso ng korte. Nangangahulugan ito ng pagpapatotoo, ng detalyado tungkol sa iyong relasyon kay Rodel, pagkakaroon ng bawat aspeto ng iyong kasal na sinusuri sa publiko. Ang kanilang mga defense attorney ay aatakehin ang iyong kredibilidad, magmumungkahi na nagsisinungaling ka o nagpapalaki. Susubukan nilang ipinta ka bilang isang kontrolado, paranoid na negosyante na nagtulak kay Rodel sa desperasyon. Hindi ito magiging kaaya-aya. Wala akong pakialam. Matatag kong sabi. Tinangka nila akong patayin, Attorney Ricardo. Pinlano nila ito sa loob ng maraming buwan. Ninakaw ang milyon-milyon. At kinuha ang lahat, kung namatay talaga ako. Gusto kong marinig ng hurado ang eksaktong ginawa nila. Gusto kong nasa public record ito. Bumuntong hininga siya, ngunit hindi na nakipagtalo. Sige. Sasabihin ko sa piskalya na tinatanggihan namin ang anumang plea bargaining. Maghanda para sa paglala nito. Wala siyang ideya kung gaano ito lalala. Makalipas ang 2 araw, nakapagpiyansa si Aling Nena. Ikinatwiran ng kanyang mga abogado na siya ay matanda na. Walang criminal record at hindi posing flight risk. Sumang-ayon ang hukom. Itinakda ang piyansa sa 5 milyong piso. Agad itong ipinost ni Aling Nena. Mukhang may pera pa siyang nakatago na hindi pa namin natagpuan. Lumabas siya ng kulungan na mukhang matuwid at galit. Direktang nagtungo sa isang grupo ng mga reporter. Inosente ang aking anak. Anunsyo niya sa mga kamera. Matatag at malinaw ang kanyang boses. Hindi matatag ang pag-iisip ni Ligaya. Laging siya'y selosa sa aming malapit na relasyon. Laging sinusubukang sirain ang pagitan ni Rodel at ng kanyang pamilya. Sinuportahan niya ang lahat ng ito upang i-frame kami dahil sa wakas ay tumayo si Rodel laban sa kanyang kontroladong pag-uugali. Lalabas ang katotohanan sa korte. At makikita ng lahat kung anong uri ng tao siya. Pinanood ko ang press conference mula sa aking pag-aaral. Naramdaman ang isang bagay na malamig at mabigat na bumaba sa aking tiyan. Hindi lang ipinagtatanggol ni Aling Nena ang kanyang sarili. Nagsasagawa siya ng opensiba. At magaling siya rito. Mga dekada ng koneksyon sa lipunan. Gawaing kawang-gawa. At maingat na pamamahala ng imahe. Ang nagawa sa kanya bilang isang respetadong figura. Sa ilang mga lupon. Alam niya kung paano maglaro ng biktima. Kung paano maging simpatiko sa sarili. Agad na nagbago ang coverage ng media. Biglang, may mga artikulo na nagtatanong sa aking bersyon ng mga pangyayari, mga opinyon tungkol sa mga mayayamang babae.
na gumagamit ng mga akusasyon laban sa mga lalaki, mga panayam sa mga taong halos hindi ako kilala, na nagpapahayag na ako ay malamig, mapagkalkula, obsessed sa kontrol. May nakahukay ng isang dating karibal sa negosyo na nagdemanda sa akin ng maraming taon na ang nakakaraan. Isang demanda na labis niyang natalo at lumabas siya sa telebisyon na sinasabing sinira ko ang kanyang kumpanya dahil sa galit. Ang pagdinig sa piyansa ni Rodel ay nakatakda sa susunod na linggo. Nag-file ang kanyang mga abogado ng mga mosyon na nagpapahayag na dapat siyang palayain habang naghihintay ng paglilitis. Nagsumite sila ng mga character reference mula sa mga kaibigan at kasamahan, kabilang ang 3 executive mula sa aking sariling kumpanya. Na tila naisip na si Rodel ay charming at hindi makapaniwala na makakasama siya sa sinuman. Napakasama ng loob ko na basahin ang kanilang mga pahayag. Alam na ipinagtatanggol nila ang isang taong literal na nagtulak sa akin sa karagatan upang mamatay. Tinawagan ko agad si Elena. Ang unang utos ko pagbalik, tanggalin ang 3 executive na iyon. Ayoko ng mga ahas sa sarili kong kumpanya. Sumagot si Elena. May matalim na ngiti sa kanyang boses. Naihanda ko na ang kanilang termination papers. Dinagdagan ni Ginang Liza ang seguridad sa paligid ng aking bahay at opisina. Nakatanggap siya ng mga mapaniniwalaang banta. Mga anonymous na mensahe na nagsasabing karapat-dapat ako sa nangyari. Na nagsisinungaling ako tungkol sa lahat, na dapat ay tapusin ng isang tao ang sinimulan ni Rodel. Ipinaabot ang mga banta sa NBI, ngunit wala silang ginawa upang mapagaan ang buhol ng pagkabalisa na nanirahan na sa aking dibdib. Si Aling Nena ang nagpapatupad nito, sabi ni Ginang Liza sa akin. Ang media campaign, ang mga karakter na saksi, marahil maging ang mga banta. Sinusubukan niyang lasonin ang opinyon ng publiko. Laban sa iyo bago ang paglilitis. Mapapatunayan ba natin? Ginagawa ito. Ngunit matalino siya upang panatilihing insulated ang sarili niya. Ang lahat ay dumadaan sa mga intermedyaryo, mga shell company, sinasabing independenteng PR firms. Matigas ang ekspresyon ni Ginang Liza. Pinaplano niya ang contingency na ito, ligaya. Sa sandaling nahuli sila ni Rodel, inaktibo niya ang isang backup plan upang sirain ang iyong kredibilidad. Lumalaban siya para sa kanyang buhay ngayon. At ginagamit niya ang bawat sandata na mayroon siya. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga reporter na nakakampo pa rin sa labas ng aking gate. Naroon sila sa loob ng maraming araw. Naghihintay ng pahayag, ng litrato, ng anumang bagay upang pakainin ang kuwento. Nagtatago ako sa aking sariling bahay na parang isang bilanggo, habang malaya si Aling Nena at pinipintasan ako bilang kontrabida. Kailangan kong lumaban. Tahimik kong sabi. Paano? Bumaling ako kay Ginang Liza. At siguro nakita niya ang isang bagay sa aking ekspresyon dahil umuurong talaga siya. Mahahanap natin ang lahat. Bawat maruming lihim na itinago ni Aling Nena. Bawat kasinungalingan na sinabi niya. Bawat krimen na ginawa niya. Gusto niyang sirain ang aking reputasyon. Sige, tingnan natin kung paano mananatili ang kanyang reputasyon sa ilalim ng pagsusuri. Dahan-dahang ngumiti si Ginang Liza. Ngayon, nag-uusap tayo. Bigyan mo ako ng 48 oras. Nagtagumpay si Ginang Liza. Sa loob ng 36 na oras, dumating siya sa aking bahay na may 3 malalaking kahon na puno ng mga dokumento at isang laptop na may sapat na impormasyon laban kay Aling Nena upang libing siya ng 10 beses. Ang iyong biyanan, sabi ni Ginang Liza. Ikinakalat ang mga file sa aking dining room table. Ay hindi ang kagalang-galang na ginang. Sa lipunan na ipinagpapanggap niya, siya ay isang kriminal. Naging ganito na siya sa loob ng mga dekada. Huminto ako. Bumibilis ang tibok ng puso. Sabihin mo sa akin ang lahat. Magsimula tayo sa kanyang yumaong asawa, ang ama ni Rodel. Namatay siya 10 taon na, ang nakakaraan. Opisyal na dahil sa atake sa puso, ngunit nakita ko ang mga medical record na nagsasabi ng ibang kuwento. Naglabas siya ng makapal na folder. Wala siyang kasaysayan ng sakit sa puso. Siya ay malusog, aktibo, regular na check-up,
lahat ay malinaw. Pagkatapos bigla, sa edad na 58, namatay siya. Ang death certificate ay pinirmahan ng isang doktor na malapit na kaibigan ni Aling Nena. Isang doktor na nawalan ng medical license 30 taon. Pagkatapos dahil sa pagpirma ng mga maling dokumento. Sa tingin mo, pinatay niya. Sa tingin ko ay worth it na imbestigahan. Lalo na kapag nakita mo ang nangyari agad pagkatapos ng kanyang kamatayan. Minana ni Aling Nena ang lahat. Isang yaman na nagkakahalaga ng humigit kumulang 400 milyong piso. Ngunit narito ang interesanteng bahagi. 3 buwan bago siya namatay, ang kanyang asawa ay gumawa ng bagong testamento. Ito ay maglalagay ng karamihan sa kanyang mga ari-arian sa trust para kay Rodel at sa kanyang kapatid, na si Aling Nena ay makakatanggap lamang ng maliit na bahagi. Hindi kailanman na-file ang testamento na iyon. Ang abogadong gumawa nito ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan 2 linggo pagkatapos ng pagkamatay ng asawa. Nalamig ang aking dugo. Pinatay ni Aling Nena silang dalawa. Hindi pa mapapatunayan, ngunit naroroon ang pattern. 2 maginhawang pagkamatay. Malaking benepisyo sa pananalapi kay Aling Nena. At kahina-hinalang mga pangyayari sa paligid ng dalawa. Naglabas si Ginang Liza ng isa pang folder. Pagkatapos ay may kapatid si Rodel. Si Carmen. Siya ay 25 nang mamatay ang kanilang ama. Nagtatrabaho bilang guro sa Baguio. Ayon sa mga kaibigan ng pamilya, nagkaroon sila ni Aling Nena ng matinding pag-aaway pagkatapos ng libing. Inakusahan ni Carmen si Aling Nena ng pagmamanipula sa kanilang ama, ng pagnanakaw ng pera mula sa kanya bago siya namatay. Nagbanta siyang kokontestahin ang testamento. Ano ang nangyari sa kanya? Nawala siya 6 na buwan pagkatapos. Basta nawala na lang. Ang kanyang apartment ay nanatiling hindi nagalaw. Ang kanyang kotse ay nakaparada pa rin sa kalye. Ang kanyang mga bank account ay hindi nagalaw. Maikling inimbestigahan ng pulisya, ngunit walang natagpuan. Sinabi ni Aling Nena sa lahat na may problema si Carmen sa kalusugan ng isip, na malamang ay tumakas siya upang magsimula muli sa ibang lugar. Kalaunan, lumamig ang kaso. Naramdaman kong nasusuka ako. Sa tingin mo pinatay rin siya ni Aling Nena? Sa tingin ko alam ni Carmen ang masyadong marami. At naging pabigat, matigas ang ekspresyon ni Ginang Liza. Hinanap ko siya sa loob ng 2 araw. Walang paggamit ng credit card, walang tax returns, walang social media presence, walang record niya kahit saan sa loob ng nakaraang 10 taon. Kung hindi siya nabubuhay, nang ganap na off the grid na may bagong pagkakakilanlan o patay na siya. Ang pera ko ay nasa patay. Nalamig ang pakiramdam sa silid. Niyakap ko ang aking sarili. Sinusubukang iproseso ang aking naririnig. Alam kong malupit. Sakim. Mapanlin lang si Aling Nena. Ngunit pagpatay? Maraming pagpatay? At si Rodel, alam ba niya? Tumulong ba siya sa kanyang ina? Napatayin ang sarili niyang ama at kapatid? Mayroon pa. Tahimik na sabi ni Ginang Liza. Matagal nang nagpapatakbo si Aling Nena ng isang sopistikadong operasyon ng pandaraya, mga shell company, offshore account, money laundering schemes. Nagnanakaw siya mula sa mga charity na pinamumunuan niya. Nagnanakaw mula sa mga ari-arian na inatasan siyang pamahalaan. Nagpapatakbo ng mga insurance scam. Nakakita ako ng ebidensya ng hindi bababa sa 20 magkakahiwalay na kriminal na negosyo. Nag-uusap tayo ng daan-daang milyon sa ninakaw na pera. Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita sa akin ang mga spreadsheet, bank transfer, mga pekeng dokumento. Ang lawak ng kriminal na aktibidad ni Aling Nena ay nakakagulat. Siya ay nagpapatakbo ng walang parusa sa loob ng mga dekada. Pinoprotektahan ng kanyang katayuan sa lipunan at maingat na inalagaan ang mga relasyon sa mayayamang, makapangyarihang tao na hindi kailanman naghinala na ang eleganteng babae sa lipunan ay nananakawan sa kanila. Paano walang nakahuli dito noon? Napakatalino niya rito. Ang bawat scheme ay hiwalay sa iba, pinapatakbo sa iba't ibang network, iba't ibang pagkakakilanlan. May mga taong nagtatrabaho para sa kanya na hindi man lang alam na nagtatrabaho sila para sa kanya. At may hawak siyang impormasyon tungkol sa sapat na makapangyarihang tao upang masiguro ang kanilang katahimikan kung sakaling malaman nila ito.
Naglabas si Ginang Liza ng isa pang file, kasama ang ilang tiwaling hukom, 2 congressman, at isang mataas na opisyal sa Department of Justice. Nakakita ako ng ebidensya ng blackmail, panunuhol, at pamimilit na bumalik sa 15 taon na ang nakakaraan. Tiningnan ko ang ebidensya na nakakalat sa aking mesa. Hindi na lang ito tungkol sa aking tangkang pagpatay. Ito ay isang malawakang kriminal na sabwatan na nagpapatakbo sa plain sight sa loob ng mga dekada. Sinira ni Aling Nena ang mga buhay. Ninakaw ang mga kayamanan. Posibleng gumawa ng maraming pagpatay at nakalusot siya sa lahat ng ito dahil alam niya kung paano manipulahin ang sistema at ang mga taong nagpapatakbo nito. Kailangan nating dalhin ito sa NBI, sabi ko. Hindi ang lokal na opisina. Masyadong malaki ito. Kailangan natin ng isang tao na makapag-imbestiga ng walang pagkagambala mula sa mga koneksyon ni Aling Nena. Tumango si Ginang Liza. Nakausap ko na ang isang contact sa White Collar Crime Division ng NBI sa Maynila. Malinis siya, hindi matatalo. May reputasyon sa pagpapabagsak ng mga makapangyarihang kriminal. Interesado siya. Ngunit kailangan niya ng higit pa sa kung ano ang mayroon tayo. Kailangan natin ng isang tao sa loob ng operasyon ni Aling Nena upang magpatotoo. Isang tao na makapagpapatunay sa mga dokumentong ito at makapagpapaliwanag kung paano gumana ang mga scheme. Sino? Si Rodel. Simpleng sabi ni Ginang Liza. Matagal na niyang tinutulungan ang kanyang ina. Alam niya kung nasaan ang lahat ng bangkay, literal at figuratibong, kung kaya natin siyang paalisin. Kuhanin siyang magpatotoo laban kay Aling Nena kapalit ng pinababang sentensya. Mapapabagsak natin siya. May naramdaman akong bumaluktot sa aking dibdib. Tinangka akong patayin ni Rodel. Karapat-dapat siyang mabulok sa bilangguan sa buong buhay niya. Ang pag-iisip na mag-alok sa kanya ng anumang uri ng deal ay nagpatunog sa akin ng gusto kong sumigaw. Ngunit kung ito ay nangangahulugang sisirain si Aling Nena, ilalantad ang lahat ng kanyang ginawa, magdadala ng katarungan para kay Carmen, at sa lahat ng kanyang iba pang biktima, mag-set up ng meeting sa kanyang abogado. Sabi ko sa huli, tingnan natin kung mas pinahahalagahan ni Rodel ang kanyang kalayaan kaysa sa kanyang ina. Malamig na ngumiti si Ginang Liza. Magiging masaya ito. Ang pagpupulong ay nangyari sa araw pagkatapos sa opisina ni Attorney Ricardo, ang abogado ni Rodel. Isang kinakabahang lalaki na nagngangalang Attorney Torres, na malinaw na alam na nagkasala ang kanyang kliyente, ay nakaupo sa harap namin na mukhang hindi komportable. Inilatag ni Attorney Ricardo ang aming proposal. Si Rodel ay magbibigay ng detalyadong patotoo tungkol sa mga kriminal na operasyon ni Aling Nena. Tutulungan ng NBI na magtayo ng mga kaso laban sa kanyang mga kasabwat at ganap na makikipagtulungan sa investigasyon sa pagkamatay ng kanyang ama at pagkawala ng kanyang kapatid. Bilang kapalit, irerekomenda namin ang pinababang sentensya sa kaso ng tangkang pagpatay, 15 taon sa halip na buhay, na may posibilidad ng parol. Kinausap ni Attorney Torres si Rodel sa loob ng 1 oras sa isang conference room. Naghintay ako sa opisina ni Attorney Ricardo, umiinom ng kape at sinusubukang huwag pansinin ang buhol sa aking tiyan. Ayoko na makakuha si Rodel ng anumang uri ng deal. Gusto kong magdusa siya. Ngunit tama si Ginang Liza. Kung walang tao sa loob ng organisasyon ni Aling Nena, maaaring hindi namin kailanman mapatunayan ang lahat ng kanyang ginawa. Masyado siyang magaling sa pagtatago ng kanyang mga bakas. Sa wakas, bumalik si Attorney Torres. Sumasang-ayon si Rodel sa iyong mga tuntunin. Magpapatotoo siya laban sa kanyang ina at magbibigay ng anumang ebidensya na kailangan mo. Ngunit mayroon siyang isang karagdagang kondisyon. Anong kondisyon? Matatalim na tanong ni Attorney Ricardo. Gusto niyang makausap si Ligaya. Mag-isa. 5 minuto lang. Naramdaman kong naghigpit ang aking mga kamay sa kamao. Hinding-hindi. Hindi ito negotiable, sabi ni Attorney Torres. Kung gusto mo ang kanyang kooperasyon, kailangan niyang may sabihin sa iyo muna. Iginigiit niya na mahalaga ito. Nagsimulang umangal si Ginang Liza, ngunit itinaas ko ang aking kamay. Sige,
5 minuto. Ngunit mananatili ka sa silid sa buong oras, Ginang Liza. At kung susubukan niya ang anuman, may permiso kang patumbahin siya. Ngumiti siya ng malungkot. Masaya. Dinala nila si Rodel na nakasuot ng orange na jumpsuit at posas. Mukha siyang napakapangit. Mas payat kaysa sa nakita ko kailanman. Madilim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang karaniwang perpektong buhok ay hindi hinugasan at guluhin. Hindi niya nagustuhan ang bilangguan. Mabuti. Tumayo si Ginang Liza sa pintuan. Nakasandal ang kamay ng kaswal sa kanyang sandata. Umupo si Attorney Ricardo sa tabi ko. Handa ang legal pad. Umupo si Rodel sa kabila namin. Kumakalat ang kanyang posas sa metal na mesa. Sa loob ng mahabang sandali, tinitigan lang niya ako. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. May 50 minuto ka. Malamig kong sabi. Sabihin mo ang anumang kailangan mong sabihin. Patawad. Humina ang kanyang boses. Ligaya. Labis akong humihingi ng tawad sa lahat. Alam kong wala nang ibig sabihin iyon ngayon. Alam kong hindi ko na maibabalik ang aking ginawa. Ngunit kailangan mong malaman, hindi ko kailanman ginustong saktan ka. Hindi ko kailanman ginusto ang lahat ng ito. Naramdaman kong bumukal, ang galit sa aking dibdib. Itinulak mo ako mula sa isang yate patungo sa karagatang puno ng pating. Ibinulong mo, hindi ka makakabili ng hangin sa ilalim. Sa aking tainga, habang ginagawa mo. Anong bahagi niyon ang hindi kasama sa pagnanais na saktan ako? Ang aking ina. Sabi niya ng desperado. Sumandal pasulong. Kinokontrol niya ako sa buong buhay ko. Pinlano niya ang lahat, ang kasal, ang pagnanakaw, ang pagpatay. Sumusunod lang ako sa kanyang mga utos. Tulad ng lagi kong ginagawa. Pinaniwala niya ako na iyon ang tanging paraan. Na hindi mo kami bibigyan ng aming kailangan. Na may katarungan ito, sa paanuman. Ngunit nagkamali ako. Labis akong nagkamali. At humihingi ako ng tawad. Hindi ka nagsisisi na sinubukan mo akong patayin. Sabi ko, matatag ang aking boses, sa kabila ng galit na bumubulusok sa akin. Nagsisisi ka, na nahuli ka. May pagkakaiba. Kumulubot ang mukha ni Rodel, na para bang sinampal ko siya. Hindi totoo iyan. Araw-araw ko itong iniisip mula nang arestuhin ako. Tungkol sa ginawa ko sa'yo, kung gaano ka katakot sa tubig na iyon. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong nakikita ang mukha mo nang itinulak kita. Ang pagtataksil sa iyong mga mata. Sinisira ako nito. Mabuti. Flat kong sabi. Dapat kang masira. Sinubukan mong patayin ako para sa pera. Pinakasalan mo ako. Nagkunwari kang mahal ako sa loob ng 5 taon, lahat habang pinaplano mong nakawan ako at iwan akong patay. Anumang pagpapahirap na nararanasan mo ngayon, ay wala kong ikukumpara sa nararapat sa iyo. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mukha. Tunay na luha. Napansin ko nang may pagtataka. Hindi ko kailanman nakita si Rodel na umiyak noon. Alam ko. Alam kong karapat-dapat ako sa lahat ng nangyayari sa akin. Ngunit hindi makakalayo ang aking ina sa lahat ng ito. Minamanipulan niya ako mula pagkabata. Ginagamit ako upang gumawa ng mga krimen. Binabantaan ako kapag sinubukan kong lumaban. Pinatay niya ang aking ama, Ligaya, at ang aking kapatid, na si Carmen. Pinatay din niya siya. Tumulong akong itago ito dahil takot na takot akong tanggihan siya, ngunit hindi ko na kayang mamuhay sa kasalanang iyon. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Naghahanap ng mga palatandaan ng panlilinlang. Bakit ako maniniwala sa anumang sinasabi mo? Nakaharap ka sa habambuhay na pagkakakulong. Siyempre, sisihin mo ang iyong ina at magpapanggap na biktima. Dahil mayroon akong patunay. Sabi niya nang nagmamadali. Dinodokumento ko ang lahat sa loob ng maraming taon. Bawat krimen, bawat scheme, bawat pagpatay. Itinago ko ang mga file sa mga lugar na hindi alam ng aking ina. Insurance kung sakaling subukan niya akong isakripisyo. Plano kong gamitin ang mga ito upang makatakas sa kanya balang araw, upang magsimula muli sa isang lugar na hindi niya ako maaabot. Ngunit ngayon, gusto kong gamitin ang mga ito upang sirain siya. Lumapit si Attorney Ricardo. Interesado sa kabila ng kanyang sarili.
Anong klaseng mga file, financial records, mga recording ng pag-uusap kung saan umamin siya sa mga krimen, ebidensya tungkol sa pagkamatay ng aking ama, mga liham na isinulat ng aking ina sa doktor, na nagpeke ng death certificate na tumatalakay sa bayad para sa kanyang kooperasyon, impormasyon tungkol sa pagkawala ni Carmen. Kabilang ang recording ng aking ina na umamin na ipinapatay niya si Carmen, at kung nasaan ang libingan, nanginginig na ngayon ang boses ni Rodel. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat. Bawat taong bin-blackmail niya, bawat krimen na ginawa niya, bawat lihim niya. Maaari kong ibigay sa iyo ang buong operasyon ng aking ina at panoorin itong masunog, ngunit kailangan ko ng kapalit. Nakakakuha ka na ng deal, sabi ko. 15 taon sa halip na buhay. Hindi ang pagbabawas ng sentensya ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay proteksyon. Tiningnan ni Rodel si Ginang Liza. Pagkatapos ay bumalik sa akin. May koneksyon ang aking ina. Sa lahat ng dako, kung malaman niyang magpapatotoo ako laban sa kanya, ipapapatay niya ako. Kailangan kong maging state witness sa ilalim ng Witness Protection Program. Alam mo ang impluwensya ni Mama. Ipapapatay niya ako sa loob ng bilibid bago pa man magsimula ang paglilitis. Gusto kong mabuhay. Iyan ang gusto ko. Kapalit ng pagwasak sa kanya. Tahimik ang silid. Tiningnan ko si Attorney Ricardo, na sumusulat ng mga tala. Nang mabilis, naka-cross arm si Ginang Liza. Ang kanyang ekspresyon ay may pag-aalinlangan ngunit nag-iisip. Napagtanto mo na kung nagsisinungaling ka. Mahinahon na sabi ni Ginang Liza. Kung ipagpatuloy mo kami sa isang ligaw na paghahanap at sinasayang ang aming oras sa mga pekeng ebidensya, mawawala ang iyong deal at babalik ka sa pagharap sa habambuhay na pagkakakulong para sa tangkang pagpatay. Hindi ako nagsisinungaling. Matatag na nakatingin si Rodel sa kanya. Matagal ko nang kinamumuhian ng aking ina. Ginawa niyang bangungot ang buong buhay ko. Ito ang aking pagkakataon na tuluyan siyang malaya. Kahit na nangangahulugan ito ng paggugol ng 15 taon sa isang selda. Sulit iyon. Gusto kong maramdaman ang isang bagay. Para sa kanya, awa, galit, pagbibigay katwiran, ngunit wala akong naramdaman kundi kawalan. Ang taong ito ay ang aking asawa. Ibinahagi ko ang aking buhay sa kanya. Pinagkatiwalaan siya. Naniwala na mayroon kaming kinabukasan. Ngayon ay isa na lang siyang kriminal na nakikipag-ugnayan upang iligtas ang kanyang sarili. At hindi ko makita sa sarili ko na alalahanin ang kanyang pagdurusa. Ibigay mo sa amin ang ebidensya. Sabi ko sa huli, lahat ng iyon, kung tama ito, kung ganap kang makikipagtulungan sa investigasyon ng NBI at magpapatotoo laban sa iyong ina, sisiguraduhin kong makukuha mo ang iyong witness protection. Ngunit kung niloloko mo kami, Rodel, personal kong sisiguraduhin na hindi mo na kailanman makikita ang sikat ng araw. Naintindihan? Mabilis siyang tumango. Naintindihan. Salamat, Ligaya. Salamat sa... Wag, pinutol ko siya. Wag kang magpasalamat sa akin. Wag kang humingi ng tawad muli. Gawin mo lang ang ipinangako mo. At marahil sa kalaunan, ay makakaya mong mabuhay sa iyong sarili. Tumayo ako. Senyales na tapos na ang pagpupulong. Ilabas niyo siya rito. Habang dinadala ng mga guwardiya si Rodel, bumaling ako kina Attorney Ricardo at Ginang Liza. Sabihin niyo sa akin na mapagkakatiwalaan namin siya. Totoo ang kanyang kwento sa ngayon, sabi ni Ginang Liza. Kailangan kong i-verify ang ebidensya na ipinapangako niya, ngunit kung mayroon nga siyang mga recording ng pag-amin ni Aling Nena sa pagpatay, mas lumaki pa ang kasong ito. Hindi na lang ito tungkol sa iyong tangkang pagpatay. Nag-uusap tayo tungkol sa pagpapabagsak ng isang serial killer at organisadong operasyon ng krimen. Tumango si Attorney Ricardo. Sa pagsang-ayon, lulukso ang NBI dito. Maraming makapangyarihang kaaway ang nagawa ni Aling Nena sa loob ng maraming taon. Mga taong binlockmail niya o ninakawan na gustong makita siyang bumagsak. Sa patotoo at ebidensya ni Rodel, makakagawa tayo ng isang matatag na kaso. Tumingin ako sa labas ng bintana ng opisina ni Attorney Ricardo, sa skyline ng lungsod. Sa isang lugar doon, malayang naglalakad si Aling Nena.
Marahil ay pinaplano ang kanyang susunod na hakbang. Tiwala na kaya niyang manipulahin ang kanyang paraan, palabas ng gulo tulad ng dati. Wala siyang ideya kung ano ang darating. Ayusin mo, sabi ko. Ano man ang kailangan ng NBI, ano man ang resources na gusto nila, ibibigay ko. Gusto ko si Aling Nena sa bilangguan. Sa buong buhay niya, gusto kong mamatay siya doon. Mag-isa at nakalimutan. Na clear throat. Alam ng lahat kung anong klaseng halimaw siya. Ngumiti si Ginang Liza. Maaaring ayusin iyan. Pagkalipas ng 2 linggo, inaresto ng NBI si Aling Nena sa isang charity gala. Hinila nila siya nang nakaposas sa harap ng 500 sa pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa Maynila. Ang mukha niya, gulat, galit, kahihiyan, ay nakuha ng 12 ng photographer at naging front page ng bawat pahayagan sa bansa. Mabilis na gumalaw ang investigasyon pagkatapos noon. Tinupad ni Rodel ang kanyang salita. Nagbigay ng bundok ng ebidensya at detalyadong patotoo tungkol sa mga krimen ng kanyang ina. Ang katawan ni Carmen ay natagpuan sa eksaktong sinabi ni Rodel. Inilibing sa isang ari-arian na pag-aari ni Aling Nena sa Palawan. Kinumpirma ng ebidensya sa forensic na pinatay siya. Sinakal. Pagkatapos ay tinunaw ang kanyang katawan sa acid upang sirain ang ebidensya. Sinabi ng medical legal officer na siya ay patay na sa loob ng humigit kumulang 10 taon sa panahong nawala siya. Ang ebidensya tungkol sa ama ni Rodel ay parehong nakasisira. Dahan-dahang nilason ni Aling Nena siya sa loob ng 6 na buwan gamit ang isang lason na ginagaya ang mga sintomas ng sakit sa puso. Ang doktor na pumirma sa maling death certificate ay inaresto at agad na nagbigay ng kanyang sariling patotoo tungkol sa pagkakasangkot ni Aling Nena. Siya ay binantaan na makipagtulungan. May hawak si Aling Nena na ebidensya ng medical malpractice na ginawa niya at nagbanta na ilantad siya maliban kung tutulungan niya itago ang pagpatay. Ang mga kaso ng embezzlement, pandaraya, at money laundering ay parehong simple. Ang mga file ni Rodel ay naglalaman ng detalyadong talaan ng bawat scheme, bawat biktima, bawat pisong ninakaw. Nagsimulang magtayo ang mga piskal ng mga kaso laban sa mga kasabwat ni Aling Nena. Marami sa kanila ay mabilis na tumanggap ng plea deals, kapalit ng pagpapatotoo laban sa kanya. Ang kanyang maingat na itinayong kriminal na imperyo ay gumuho na parang bahay ng baraha. Ang paglilitis ay nakatakda sa loob ng 6 na buwan. Tumanggi si Aling Nena sa lahat ng negosasyon sa plea. Iginiit na siya ay inosente. Sinabing nagsisinungaling si Rodel tungkol sa lahat upang mabawasan ang kanyang sariling sentensya. Sinubukan ng kanyang mga abogado ang lahat ng trik sa libro upang mapigilan ang ebidensya o madismiss ang mga kaso. Walang gumana. Inihanda ko ang aking sarili para sa pagsubok na naghihintay. Mga buwan ng patotoo, coverage ng media, pampublikong pagsusuri sa pinakatraumatikong karanasan ng aking buhay. Ngunit handa ako. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ako lalaban ng mag-isa. Nagsimula ang paglilitis sa isang mainit na umaga ng Lunes sa Setyembre. Ang courthouse ay napapaligiran ng mga media truck at mga nagpoprotesta. Ang ilan ay sumusuporta sa akin. Ang iba naman ay kakaibang nagtatanggol kay Aling Nena. Kumbinsido na siya ay binabalangkas ng isang mapaghiganti na manugang. Naglakad ako sa gitna ng tao kasama si Ginang Liza. Hindi pinapansin ang mga sigawan at flash ng kamera. Sa loob, puno ang courtroom ng mga manonood, mamamahayag, at mga pamilya ng iba pang biktima ni Aling Nena na dumating upang makita ang katarungan. Nakaupo si Aling Nena sa defense table na mukhang impeccable sa isang tailor na navy suit at perpektong nakasayad ang kanyang pilak na buhok. Ang kanyang ekspresyon ay payapa at may tiwala. Tiningnan niya ako nang pumasok ako. At sa loob lamang ng isang sandali, nakita ko ang purong galit na kumislap sa kanyang mukha. Bago niya ito ibinalik sa isang mapagpakumbabang inosensya. Ang kanyang mga abogado ay nakapaligid sa kanya. Isang grupo ng mga mamahaling abogado na dalubhasa sa pagtatanggol sa mga mayayamang kriminal. Magaling sila.
Ngunit kinakaharap nila ang isang imposibleng kaso. Ang pambungad na pahayag ng prosekusyon ay inilatag ang buong saklaw ng mga krimen ni Aling Nena. Tangkang pagpatay, 2 bilang ng murder at parricide para sa kanyang asawa at anak na babae, maraming bilang ng pandaraya, pagnanakaw, money laundering, at racketeering. Ang lead prosecutor, isang matalas na babae na nagngangalang attorney, Valdez, ay metodikal na ipinaliwanag kung paano ginugol ni Aling Nena ang mga dekada sa pagbuo ng isang kriminal na imperyo habang nagtatago sa likod ng isang fasad ng pagiging kagalang-galang. Ipinangako niya sa korte na sa pagtatapos ng paglilitis, makikita nila si Aling Nena kung ano talaga siya, isang walang awa na mamamatay tao na sumisira sa sinuman na humahadlang sa kanyang daan. Ang pangunahing abogado ni Aling Nena, isang lalaki na nagngangalang Attorney Cruz, na nagpayaman sa pagtatanggol sa mga white-collar criminal, ay bumawi sa isang magkaibang salaysay. Pininturahan niya si Aling Nena bilang isang nagdadalamhating ina na pinag-uusig ng isang mapaghiganti na manugang. Ikinatuwiran niya na inorchestrate ko ang buong prosekusyon na ito dahil sa galit na ang patotoo ni Rodel ay pinilit at hindi mapagkakatiwalaan, na ang ebidensya ay circumstantial sa pinakamahusay. Hiniling niya sa korte na makita si Aling Nena kung ano talaga siya. Isang mapagmahal na ina, isang haligi ng komunidad, isang mapagkawanggawa na babae na inialay ang kanyang buhay sa pagtulong sa iba. Nakaupo ako sa gallery na pinapanood ang pagganap na ito. Naramdaman kong lumalaki ang aking galit sa bawat salita. Magaling si Attorney Cruz. Ginawa niyang tila may simpatiya si Aling Nena. Ngunit alam kong mas magaling si Attorney Valdez at napakarami ng ebidensya. Ang kaso ng prosekusyon ay nagpatuloy sa loob ng 3 linggo. Tinawag nila ang mga forensic expert na sumuri sa mga labi ni Carmen at kinumpirma na pinatay siya. Tinawag nila ang doktor na nagpeke ng death certificate ng ama ni Rodel, na umiiyak na nagpatotoo tungkol sa mga banta at blackmail ni Aling Nena. Tinawag nila ang mga biktima ng mga scheme ng pandaraya ni Aling Nena, mga matatandang tao na ninakawan niya ng kanilang retirement savings, mga charity na ninakawan niya, mga kasosyo sa negosyo na sinira niya. Bawat saksi ay nagdagdag ng isa pang layer sa paglalarawan ni Aling Nena bilang isang mapagkalkulang mandaragit. Nagpatotoo si Rodel noong ika-12 noong araw. Iba ang hitsura niya sa huling pagkikita namin. Pinatanda siya ng bilangguan. Umukit ng mga linya sa kanyang mukha na wala doon noon. Naglakad siya patungo sa witness stand na nakayuko ang ulo. Iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mata sa lahat, lalo na clear throat kay Aling Nena. Nang sa wakas ay tumingin siya sa kanyang ina. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Kahit ngayon, kahit dito, kinatakutan niya pa rin ito. Maingat siyang inakay ni Attorney Valdez sa kanyang patotoo. Inilarawan ni Rodel ang kanyang pagkabata sa ilalim ng kontrol ni Aling Nena. Kung paano siya inalagaan nito mula pagkabata upang tulungan siyang gumawa ng mga krimen. Ikinuwento niya ang panonood sa kanyang ama na lumala mula sa lason. Hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari hanggang sa huli na. Inilarawan niya ang gabing sinabi ni Aling Nena sa kanya na ipinapatay niya si Carmen. Kung paano siya binantaan nito, nababalangkasin siya sa pagpatay kung sakaling magsalita siya tungkol dito. Paulit-ulit na bumali ang kanyang boses. At nakita ko ang ilang manonood sa gallery na pinupunasan ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay nagpatotoo siya tungkol sa akin, kung paano ako tinarget ni Aling Nena dahil sa aking yaman. Kung paano siya inutusan nito na ligawan ako, pakasalan ako, kuhanin ang aking tiwala. Inamin niya na pinlano ni Aling Nena ang aking pagpatay sa loob ng mahigit 1 taon, naghihintay ng perpektong pagkakataon. Inilarawan niya ang umaga sa yate, kung paano siya tinuruan ni Aling Nena kung ano ang sasabihin, kung paano ako itutulak nang hindi nag-iiwan ng mga pasa na makikita sa autopsy. Umiyak siya nang ikwento niya ang pagtulak sa akin sa dagat. Pinapanood akong nagpupumilit sa tubig. Naririnig ang tawa ni Aling Nena habang papalayo sila. Alam kong mali ito. Sabi niya, halos bulong na ang kanyang boses. Alam kong pagpatay ito. Ngunit labis akong takot sa aking ina.
upang tumanggi. Natatakot ako sa kanya. Sa buong buhay ko. Ang cross-examination ni Attorney Cruz ay brutal. Inatake niya ang kredibilidad ni Rodel. Nagmungkahi na nagsisinungaling siya upang makakuha ng pinababang sentensya. Itinuro ang plea deal na tinanggap niya. Ngunit nanatiling matatag si Rodel. Mayroon siyang ebidensya upang suportahan ang lahat ng kanyang sinabi. Mga recording, mga dokumento, mga bank records. Hindi natinag ni Attorney Cruz ang kanyang patotoo. Tinawag ako sa witness stand noong 15 araw. Pakiramdam ko, kay surreal ang pagdaan kay Aling Nena. Sinubukan ako ng babaeng ito na patayin. At ngayon ay nakaupo ako 20 talampakan ang layo sa kanya. Malapit nang tumulong na ipadala siya sa bilangguan sa buong buhay niya. Direkta ang mga tanong ni Attorney Valdez. Inilarawan ko ang aking kasal kay Rodel. Ang biyahe sa yate. Ang sandali nang itinulak niya ako sa dagat. Nagsalita ako tungkol sa paglangoy. Pinapanood silang papalayo. Ang katiyakan na mamamatay ako. Ano ang pumasok sa iyong isip sa sandaling iyon? Marahan na tanong ni Attorney Valdez. Na napakatanga ko. Sabi ko. Matatag ang aking boses, sa kabila ng mga emosyong bumubulusok sa loob ko. Na nagtiwala ako sa isang taong hindi kailanman nagmahal sa akin, na nakita lamang ako bilang isang pinagmumula ng pera. Sa kanilang ginawa, sinubukan ng cross-examination ni Attorney Cruz na pinturahan ako bilang isang mapaghiganti, na ex-asawa, na nagpapalaki ng mga pangyayari. Ngunit ang GPS data mula sa yate, ang mga medikal na tala mula sa aking pagliligtas, ang mga recording na ginawa ko kina Rodel at Aling Nena, lahat ng ito ay sumusuporta sa aking patotoo. Hindi niya ako kayang baliin. Nagtapos ang kaso ng prosekusyon pagkatapos ng 3 linggo. Ang depensa ni Aling Nena ay tumagal ng 2 araw. Tinawag ni Attorney Cruz ang mga karakter na saksi na nagpatotoo tungkol sa gawaing kawanggawa at pakikilahok ni Aling Nena sa komunidad, ngunit pinasira ni Attorney Valdez ang bawat isa sa cross-examination, na nagpapakita kung paano ginamit ni Aling Nena ang mga parehong charity upang mag-laundering ng ninakaw na pera. Si Aling Nena mismo ay hindi nagpatotoo, masyadong mapanganib dahil sa ebidensya laban sa kanya. Ang mga pangwakas na argumento ay nangyari noong Biyernes. Malakas at malinaw ang kay Attorney Valdez. Inakay ang korte sa bawat piraso ng ebidensya. Bawat krimen, bawat biktima. Desperado ang kay Attorney Cruz. Hinihiling kay Judge Manalastas na huwag pansinin ang mga katotohanan at tumuon sa makatwirang pag-aalinlangan na hindi umiiral. Itinakda ni Judge Manalastas ang araw ng promulgation of judgment pagkalipas ng 3 buwan. Nang magsimula ang pagdinig para sa hatol, bumilis ang tibok ng puso ko. Kinuha ni Ginang Liza ang aking kamay habang nakatayo kami para sa pagpasok ng hukom. Pinanood ko ang kanilang mga mukha, sinusubukang basahin ang kanilang mga ekspresyon. Ngunit maingat silang neutral, tumahimik ang buong courtroom. Inutusan ni Judge Manalastas ang clerk of court na basahin ang desisyon sa bilang ng frustrated murder. Paano ninyo nahahanap ang akusado? Guilty. Namutla ang mukha ni Aling Nena. Inilagay ni Attorney Cruz ang kamay sa kanyang balikat ngunit inalog niya ito. Sa bilang ng murder sa pagkamatay ni Carmen Salcedo. Paano ninyo nahahanap ang akusado? Guilty. Isang tunog ang lumabas sa lalamunan ni Aling Nena sa pagitan ng paghingal at pag-ungol. Sa gallery, nakita ko ang mga taong kilala si Carmen na umiiyak. Nagkakayakapan. Sa bilang ng parricide sa pagkamatay ni Ginoong Andres Salcedo, paano ninyo nahahanap ang akusado? Guilty. Nagpatuloy ang mga guilty verdict. Bawat bilang ng pandaraya, bawat bilang ng pagnanakaw, bawat bilang ng money laundering at racketeering. Guilty, guilty, guilty. 23 bilang lahat. Bawat isa ay isa pang pako sa kabaong ni Aling Nena. Sa huli, mahigpit na hawak niya ang mesa, na namuti ang kanyang mga buko, at tuluyan ng bumitak ang kanyang perpektong pagpipigil. Pinasalamatan ng hukom ang lahat ng naroroon, at itinakda ang paghatol sa loob ng 10 linggo, habang papalapit ang bailiff upang ibalik si Aling Nena sa kulungan.
Sa wakas ay nawalan siya ng kontrol. Lumundag siya sa akin na sumisigaw. Ito ay lahat ng iyong kasalanan. Sinira mo ang aking pamilya. Dapat ay namatay ka sa karagatan, tulad ng dapat. Hinawakan siya ng mga guwardiya, bago pa niya ako maabot. Ngunit umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa courtroom. Ilang mamamahayag, nakakuha ng video ng kanyang pagbugso. Ito ay magiging balita sa loob ng 1 oras. Sinisira ang anumang natitirang simpatiya na maaaring naramdaman ng mga tao para sa kanya. Sa labas ng courthouse, nagbigay ako ng maikling pahayag sa press na ihatid ang katarungan ngayon. Si Aling Nena Salcedo ay isang mamamatay tao at magnanakaw na sumira ng di mabilang na buhay sa loob ng mga dekada. Nagpapasalamat ako sa korte at kay Judge Manalastas sa pagkakita sa kanyang mga kasinungalingan at sa pagpapanagot sa kanya. Ang aking pag-asa ay magdudulot ang desisyong ito ng kapayapaan sa lahat ng kanyang biktima at kanilang mga pamilya. Valdez sa tabi ko, propesyonal at nasisiyahan. Ito ay isa sa mga pinakamalawak na prosekusyon na naging bahagi ko. Malaki ang ebidensya at tama ang naging hatol ng hukom. Gugugulin ni Aling Nena Salcedo ang buong buhay niya sa bilangguan. Kung saan siya nabibilang, ang pagdinig sa sentensya, 2 linggo, pagkatapos ay halos anticlimactic. Ang hukom, isang istriktong babae na nagngangalang Judge Manalastas, na namuno sa paglilitis, nang may matatag na kahusayan, ay nakinig sa mga pahayag ng biktima sa loob ng 3 oras. Ang mga pamilya ng mga taong niloko ni Aling Nena ay nagsalita tungkol sa pagkawala ng kanilang ipon sa buhay. Ang dating mga kasamahan ni Carmen ay nagsalita tungkol sa promising na batang guro na pinutol ang buhay. Nagbigay ako ng sarili kong pahayag, inilarawan ang takot ng pagtulak sa karagatan at ang pagtataksil ng pagtuklas sa tunay na intensyon ng aking asawa. Nanatiling tahimik si Aling Nena sa buong oras. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Nang sa wakas ay tinanong ng hukom kung may sasabihin pa siya bago ang paghatol. Tumayo siya at nagsalita sa courtroom. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagbuo ng isang makabuluhang bagay, sa paglikha ng isang legacy, sa pagsuporta sa aking pamilya. Lahat ng ginawa ko ay para protektahan ang aking anak at siguruhin ang aming kinabukasan. Hindi ako hihingi ng tawad sa pagiging matapang na babae sa isang mundo na nagpaparusa sa katapangan. Iba ang pagkakakilala sa akin kaysa sa korte ngayon. Ito ay isang nakakagulat na pagpapakita ng narcissism at delusion. Maging ang kanyang sariling mga abogado ay mukhang hindi komportable. Hindi nagbago ang ekspresyon ng hukom. Aling Nena Salcedo, ikaw ay nahatulan ng 23 magkakahiwalay na krimen, kabilang ang murder at parricide. Wala kang ipinakitang pagsisisi. Walang pag-unawa sa sakit na iyong idinulot. Walang pagkilala na mali ang iyong mga aksyon. Ikaw ay isang panganib sa lipunan at mananatili kang ganoon sa buong buhay mo. Malamig na parang yelo ang boses ni Judge Manalastas. Sa mga kaso lamang ng pagpatay, hinahatulan kita ng 2 magkasunod na reclusion perpetua na walang pabor ng parol. Ang mga karagdagang sentensya sa mga kaso ng pandaraya at embezzlement ay sabay-sabay na isasagawa. Mamamatay ka sa bilangguan. At iyan ay mas awa kaysa sa ipinakita mo sa iyong mga biktima. Umalog si Aling Nena sa kanyang mga paa. Sa unang pagkakataon mula nang arestuhin siya, mukha siyang matanda, mahina at talunan. Dinala siya ng mga guwardiya na nakaposas. Hindi siya lumingon. Ang paghatol kay Rodel ay nangyari 1 buwan pagkatapos. Totoo sa plea agreement, nakatanggap siya ng 15 taon na may posibilidad ng parol pagkatapos magsilbi ng 10. Binanggit ng hukom ang kanyang kooperasyon sa mga piskal at tunay na pagsisisi, ngunit binigyang diin din na nakilahok siya sa mga seryosong krimen kabilang ang tangkang pagpatay. Dinala siya upang simulan ang kanyang sentensya. At wala akong naramdaman habang pinapanood siyang umalis. Ginawa niya ang kanyang mga pagpipilian. Ngayon ay mamumuhay siya sa mga kahihinatnan. Ang mga kasong sibil ang sumunod. Idinemanda ko sina Rodel at Aling Nena para sa 19 milyong pisong ninakaw nila.
kasama ang paghingi ng moral at exemplary damages. Dahil sa tangkang pagpatay at pandaraya, ang mga ari-arian ni Aling Nena ay kinumpiska. Ang bahay, ang mga kotse, ang koleksyon ng sining, lahat. Halos hindi nito matakpan ang kanyang ninakaw mula sa lahat ng kanyang biktima. Ngunit mayroon pa rin. Ang mga pondo ay ipinamahagi sa pamamagitan ng isang programa sa kompensasyon ng biktima na tinitiyak na ang bawat isa na kanyang dinaya ay nakatanggap ng kahit bahagyang restitution. Walang makumpiska kay Rodel. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay nagmula kay Aling Nena o sa pagnanakaw sa akin. Ngunit susundan siya ng hatol pagkatapos ng kanyang paglaya na ginagawang halos imposible para sa kanya na makabuo ng anumang uri ng buhay. Tila iyon ay angkop. Ang atensyon ng media ay sa wakas ay humupa pagkatapos ng 6 na buwan. Ang stock ng aking kumpanya ay nakabawi. At higit pa, tiningnan ako ng mga investor bilang isang survivor, isang taong hindi kayang sirain. Nagbiro si Elena na, ako ngayon ay unkillable sa negosasyon sa negosyo at hindi siya ganap na mali. Walang gustong kalabanin ang babaeng nakaligtas sa pagpatay. At sinira ang kanyang mga umaatake ng lubusan. 1 taon matapos ang paglilitis, tumayo ako sa deck ng isang bagong yate. Ito ay binili gamit ang aking sariling pera. Nakarehistro sa aking pangalan lamang, nilagyan ng pinakamahusay na security system na kayang bilhin ng pera. Kasama ko si Ginang Liza, kasama sina Elena, at Attorney Ricardo. Ipinagdiriwang namin ang pagtatapos ng isang malaking deal sa negosyo, ang pagkuha ng aking kumpanya ng isang kakumpetensya na magpapagawa sa amin ng pinakamalaking biotech firm sa Luzon. Para kay Ligaya, sabi ni Elena, itinaas ang kanyang baso ng champagne na tumatanggi na hayaan ng sinuman o anumang bagay na pigilan siya. Uminom kami at naramdaman ko ang isang bagay na mainit sa aking dibdib na matagal nang nawawala. Kapayapaan. Hindi kumpleto. Nananaginip pa rin ako minsan tungkol sa karagatan, tungkol sa mga kamay ni Rodel sa aking likod, ngunit bumubuti. Ano ang pakiramdam? Tahimik na tanong ni Ginang Liza. Alam na sila ay parehong nakakulong. Pinag-isipan ko ang tanong. Nasiyahan. Inamin ko. Mamamatay si Aling Nena sa bilangguan. Hindi na siya makakasakit ng sinuman. Gugugulin ni Rodel ang susunod na dekada. Sa pag-iisip tungkol sa ginawa niya. Sa nawala sa kanya. Iyan ang katarungan. Huminto ako. Ngunit hindi nito binubura ang nangyari. Kailangan ko pa ring mamuhay sa katotohanan na pinakasalan ko ang isang taong sinubukan akong patayin, na hindi ko nakita ito na darating. Hindi mo sana nalaman, matatag na sabi ni Attorney Ricardo, propesyonal silang mga con artist. Matagal nang ginagawa ito ni Aling Nena sa loob ng mga dekada. Hindi ka ang kanilang unang biktima. Ikaw lang ang kanilang pinakamapanganib. Iyon ay totoo. Ang investigasyon ng NBI ay nakakita ng 6 pang tao na tinarget ni Aling Nena sa loob ng mga taon. Mga mayayamang individual na pinakasama niya, minanipula at ninakawan. 2 sa kanila ay namatay sa ilalim ng kahina-hinalang pangyayari na ngayon ay muling iniimbestigahan. Suwerte ako. Ang aking kaligtasan ang naglantad sa kanya bago pa siya makasira ng mas maraming buhay. Nagbuzz ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Halos burahin ko ito. Ngunit ang pagkausyoso ang nagtulak sa akin na buksan ito. Patawad sa lahat. Alam kong hinding-hindi mo ako mapapatawad at hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran. Ngunit kailangan mong malaman, minahal kita. Kahit sa simula, bago guluhin ng aking ina ang lahat, sana makahanap ka ng kaligayahan. R. Tinitigan ko ang mensahe sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos ay binura ito. Nang hindi sumasagot, maaaring gugulin ni Rodel ang buong buhay niya sa paghahanap ng kapatawaran. Hindi ko iyon ibibigay sa kanya. Masyadong malalim ang ilang pagtataksil para mapatawad. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Elena. Napansin ang aking ekspresyon. Binubura lang ang nakaraan. Sabi ko, inilagay ang aking telepono. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa bagong research project na binanggit mo.
Inilahad niya ang isang masiglang paglalarawan ng isang promising cancer treatment na binubuo ng aming koponan. Nakinig ako, tunay na interesado. Iniisip ang kinabukasan. Sa halip na isipin ang nakaraan. Ito ang mahalaga, ang trabaho na ginagawa namin, ang mga buhay na aming nililigtas, ang kumpanya na binuo ko, gamit ang aking sariling mga kamay, at tumanggi akong ipaalam sa sino man na kunin mula sa akin. Sumasama ang araw sa ibabaw ng tubig, pinipinturahan ang kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Pinanood ko ang mga alon at walang naramdamang takot na inaasahan ko. Halos patayin ako ng karagatan, ngunit hindi ko hahayaan na kunin din sa akin ang alaala na ito. Nabawi ko ang lahat ng tinangka ni Rodel at Aling Nena na kunin. Ang aking kumpanya, ang aking yaman, ang aking kapayapaan ng isip, maging ang aking kakayahang magsaya sa tubig. Alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi? Bigla kong sabi. Pinutol ang teknikal na paliwanag ni Elena. Akala nila ay kaya nila akong baliin. Akala ni Aling Nena ay kaya niya akong manipulahin. Nakawan ako, patayin ako, at makalusot dahil nakalusot siya sa lahat ng iba pa. Akala ni Rodel ay kaya niya akong taksilan at walang kahihinatnan. Pareho silang nagkamali sa akin ng lubusan. Ang kanilang malalang pagkakamali, sabi ni Ginang Liza ng nasisiyahan. Literal, dagdag ni Attorney Ricardo. At tumawa kaming lahat, nanatili kami sa yate hanggang hating gabi. Nag-uusap, at umiinom, at nagdiriwang hindi lamang ang deal sa negosyo, kundi ang lahat ng aming naligtasan at nalagpasan. Nang sa wakas ay umuwi ako sa aking bahay. Ang isa na tinangkang nakawin ni Aling Nena at Rodel. Naramdaman ko ang tunay na kasiyahan sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 taon. Namatay si Aling Nena Salcedo sa bilangguan 6 na taon pagkatapos dahil sa stroke. Siya ay 74. Sinabi ng warden ng bilangguan na siya ay naging isang mahirap na preso, patuloy na humihingi ng espesyal na pagtrato at iginigiit na hindi siya nabibilang doon. Walang nagluksa sa kanya. Ang kanyang libing ay dinaluhan ng isang kinatawan lamang na inatasan ng korte at ng kapelyan ng bilangguan. Siya ay inilibing sa isang walang marka na libingan sa sementeryo ng bilangguan. Ang kanyang pangalan at pamana ay naging isang babala lamang tungkol sa kasakiman at narcissism. Naglingkod si Rodel sa kanyang buong 15 taong sentensya. Ang kanyang kahilingan para sa maagang parol ay tinanggihan ng 3 beses. Sa kanyang paglaya, nabalitaan kong lumipat siya sa isang liblib na probinsya. Nagtatago sa takot. Nabalikan siya ng mga dating kasabwat ng kanyang ina. Hindi ko na siya narinig muli. At nagpapasalamat ako sa katahimikan na iyon. Nawala siya sa pagkalimot, na tila ang angkop na pagtatapos para sa isang taong namuhay sa buong buhay niya sa ilalim ng anino ng kanyang ina. Tungkol naman sa akin, muli kong binuo ang aking buhay sa isang bagay na mas matatag kaysa dati. Ang aking kumpanya ay lumago at lumakas. Bumubuo ng mga paggamot na nagliligtas ng buhay at nagtutulak sa mga hangganan ng agham medikal. Hindi na ako nagpakasal muli. Minsan ay sapat na, ngunit nakahanap ako ng kaganapan sa aking trabaho, sa aking mga pagkakaibigan, at sa kaalaman na hinarap ko ang pinakamasamang pagtataksil na maiisip at nagwagi ako. Minsan sa hating gabi, iniisip ko pa rin ang mga sandaling iyon sa karagatan, lumulutang, at pinapanood ang yate na papalayo. Ngunit sa halip na takot, nararamdaman ko ang pagmamalaki. Nakaligtas ako, lumaban ako, at nanalo ako. Iyan ang tanging paghihiganti na tunay na mahalaga